At yun na nga nung mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong pahayag po ni Atty. Sal Panelo patungkol nga po dito sa mga kumakandidato na mga senador ngayong 2025 mga kabayan. Isa nga po sa mga kanyang nabanggit ay ito nga pong si Senator Panfilo Lacson. Mga kabayan, halatang dismayado nga po itong si Atty. Sal. Dahil nga po ang portrayal ni Senator Lacson kapag tama o kapag nasa batas tama, kapag wala sa batas mali. Pero tahimik daw po ito pagdating doon sa ginawang paglabag ng Marcos admin doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Ito, panoorin natin matindi to mga kabayan. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Panoorin nga po natin ito At Atty. Sal, pasok. May araw ka, hindi mo bubutuhan itong mga ito. Halimbawa, isa pa, nalulungkot din ako na talagang mukhang lalabas itong si Lacson. Kaibigan natin to. Dati, matagal kami naging magkaibigan nito. Pero dahil nga sa pinalalarawan niya sarili niya, right use, di umano. Sa kanyang advertisement campaign, sinasabi na galit siya sa mga illegal, galit siya sa mga irregular, mga mali. Pinaglalaban niya, bakit tahimik siya dito sa ginawang illegal na pag-aaresto ni dating Presidente Duterte. Kaya kung nag-iisip ka, edukado ka, hindi mo puputuhan to Yes. Hindi mo ka madadala sa emosyon Kaya doon, nalulungkot tayo. Mayroon pang mga iba dyan. Among the winning, may mga talagang nagugulat tayo na mukhang papasok. But on the other hand, natutuwa naman tayo na yung aking plus 2. Franco, di ba? Yes, Tatanda yes, mo nagpa-plus. Yes, pasok. Abay, pumasok na. Pumasok na sa number 11 and 12 si Willie Revillame at saka si Camille Villar. Alam mo itong si Willie Revillame, kahit minimenos din to ako kasi, tinitingnan ko, yung sinasabi na, hindi naman ang bugado yan, walang mataas na pinag-aralan yan. Ako, may solusyon naman doon. Pwede naman siya kumuha ng mga bugadong makakatulong sa kanya. Ang tinitingnan ko sa kanya, ang aking pagkakakilala sa kanya at mga istorya, mga kwento tungkol kay Willie Revillame, matulungin. Matulungin sa tao na hindi niya ikinakalat. Yan ang gusto ko sa kanya. May puso, may malasakit sa mahihirap. Yan ang gusto ko sa kanya. Ito naman si Camille Villar, yung kanyang pamilya, talagang nakita ko naman na talagang matapat sa serbisyo. At ang bata pa, saka nagmana ito sa genes ng mga magulang, si Manny Villar, si Cynthia Villar, at sa kanyang kapatid. At talagang ito'y makaduperte, kaya gusto ko itong si Camille Villar. At natutuwa naman tayo. Pumasok na, number 12. Ang nakikita natin naman dun sa iba, kung napansin mo, ang lumalaban dun sa, kasi yung 11 and 12, medyo precarious pa yun. Pero at least nakapasok na. 12 sila, Franco. Yeah. Na pinag-aawayan nila yung 11 and 12. Sa aking pananaw, yung mga bilyonaryo dyan, ang may pera, ang mananalo. Kasi yung huling araw, ilang araw na lang kailangan bubuhos ka dyan dahil ang realidad, pinapakinggan ko kanina yung isang inilabas mo kanina dyan, panahon na raw, tayo yung ganito. Ang realidad, wala talagang aral ang karamihan sa elektorado. Ang realidad, wala silang pera, kailangan nila ng pera. Kaya talagang may influensya ka whether we like it or not. Ngayon, yung mga 12 na gustong humabol sa 11 and 12, kung mapapansin mo, may mga bilyonaryo doon. Minsan na siya si Amy, pero kahit anong gawin ng Amy Marcos, talagang wala na siyang mabobola. Ako, hindi niya ako nabola. Kahit anong gawin niya, na paggamit. Sapagkat talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. Ginagamit lang tayo Kaya
sinasabi ko na hindi ko bubotohan to kahit ano, sino pa mag-endorse sa kanya. Kahit in-endorse ko to ng Anghel, hindi ko to bubotohan eh. Hindi tayo mabubola nito. Pero yung mga iba, ang iba naman, matitino sana. Halimbawa, doon sa mga 12 yun, meron doon, pwede, senador pa nga eh. Kaya lang, mga ano naman, mga bigot, madalit sabi, parang sila na lang ang matitino. Ha? Sila na lang ang parang, kami lang ang malinis dito. Yun naman ang ayaw ko sa kanila. Kaya tuloy, malayo sila. May dalawa dyan na pareho naging senador. Pero kasama doon sa mga lumalaban na number 11 and 12. Yun namang mga nasa PDP laban. Ang problema naman kasi nung iba dyan, hindi kilala. Kilala lang doon sa mga nagbabasa ng dyaryo. Pangalawa, hindi rin kagandahan ng mga reputasyon. Yan ang problema din. Kaya sila Bongo lamang, sila Bato, ang talagang malakas. Mabuti itong si Jimmy Bundok at parang sumisipa rin. Kaya lang talagang bagong pangalan eh. Bata pa, kaya hirap din. Ganon din si Philip naman, naging problema naman si Philip. Kumbaga, hindi na ito yung matagal na yung kasikatan niya, mga 30 years ago pa siya sigat. Ngayon lang siya pumasok. Pero ako, gusto ko siya kasi matulungin sa tao, madaling lapitan, yun ang akin. Anyway, pero dapat si Pastor tulungan pa ho natin. Yes, correct. Tayo, mga panya ng gusto. Alam mo ba, Franco, Yes. hindi ko nagawa ito sa iba, pero meron akong kandidatong tinutulungan dyan sa Taytay Rizal. Ito kasama namin sa kampanya ni Presidente Duterte, si Pia Cabral. Vice Mayor siya, pero re-electionista siya. At wala, independent siya. Hindi siya sumama sa dalawang partido kasi nakikita niya mukhang ayaw niyang mantsahan ng mga politiko na masama ang reputasyon. Kaya ilang araw ko nang sinasamahan sa kanya mga sortie, mga kampanya dyan sa mga palengke. Kaya nakakatuwa naman kung maganda ng pagtanggap niyan kay Pia Cabral ng Taytay. Pero dyan sa aming bayan sa Marikina, Sus Maria Jose. Kung talagang malakas pa rin yung malakas daw sa magbigay ng ayuda. Yung bang na viral na viral na video. Tumatakbo kalde na hindi mo kapaliwanag kung paano siya nagkaroon ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling bag, mamahaling sapatos, relos, kotse. Ordinaryong guro lang naman ng mga panahon. Yan ang problema. Kaya talagang, alam mo, Prapo, di ko malaman talaga. Parang ayaw ko na talaga ng eleksyon muna eh. Kasi hanggang hindi mo ini-educate. Ang lahat ng Pilipino, mga pabalik-balik lang ang ganitong uri ng botohan dito, ang mga who will be electing idiots, clowns, at kung sino-sino pa. Hindi yung mga dapat na mabunot sa ating bayan. Correct, Attorney Sal. At natatanong, samantala sa iba naman na attorney ay natanong ni Senator J.V. Ejercito, si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kung maaari bang madiskwalipika ang mga kandidato ngayong halalan kung tumatanggap sila ng tulong pinansyal. Binanggit niya ang mga ulat tungkol sa mga kandidatong umano'y sinusuportahan ng gobyerno ng China. Ayon kay Garcia, isa sa mga batayan ng diskwalifikasyon ang pagtanggap ng pera mula sa mga banyaga o dayuhang institusyon, kabilang ang mga Pilipino na nag-renounce ng kanilang citizenship. Kaya hinihingi ng COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditures mula sa mga kandidato at nanawagan din sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas na bantayan ang mga pondong mula sa labas ng bansa. Sa iyong palagay po, Attorney, makatarungan ba na madiskwalipika ang mga kandidatong ito na tumanggap, if ever? Tango na, Franco, hindi ako naniniwala na may mga dayuhan na magpopondo sa mga kandidato. Wala naman silang mapapala doon. Maliban na lang, ang alam kong pinopondo, yung mga nasa kaliwa.
leftist, komunista, yun. Ang dayuhan ang nagpopondo ron. Yeah. Pero itong mga, sabi mga ibang bansa, wala pa, alam mo, sa halos 6 na taon ko sa Malacanang, wala akong narinig na nagbigay ito ng pondo doon sa mga kandidato. Ang naririnig ko, nakikita ko sa kanila, nagbibigay sila ng mga ayuda. Sumasama sila gaya ng yung mga joint venture nila Pastor Tibuloy sa kanyang ambassador ng China. Diba? Yes. Kakaroon sila ng proyekto, nagbibigay ng mga medisina, pagkain, kung ano-ano pang bagay. Yun ang mga nakikita ko. Yun walang eleksyon. Hindi naman eleksyon yun. Pero yung sasabihin mo na popondohan na isang kandidato, makukuha nila doon. Correct, Attorney Sal. At, Kaya dapat, kung talagang meron nga, i-disqualify natin dahil bakit dapat ka tatanggap ng pera ng dayuhan? Kasi, you're putting yourself at risk. Dahil may utang na loob ka doon, baka may kung ano ipakiusap sa'yo, makipwersa kang gawin. Kaya dapat talaga hindi tumanggap. yan, malinaw. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, sa panahon ng halalan, kung saan ang bawat boto ay mahalaga, ay nagiging mas mapanganib ang banta ng panlilinlang online. Kaya naman, puspusan ngayon na tinututukan ng Department of Information. Oh, napakatindi mga kabayan. Ha? Sana maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga iboboto sa darating na eleksyon. Binigyan na po kayo ng hit ni Atty. Sal sa mga dapat nyo pong iboto dyan. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, kabayan, huwag mga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam!